Isang magandang umaga po sa inyo lahat. Ngayon po ay May 10, 2025, Sabado sa ikatlong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. At ngayon ay ginugunita natin ang kapisahan ni San Juan ng Avila, pari at pantas ng simbahan. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa mga gawa ng mga apostol, chapter 9, verses 11 to 31 to 42. Noong mga araw na iyon, naging matiwasay ang simbahan sa buong Judea, Galilea at Samaria. Ito'y tumatag at lumaganap sa tulong ng Espiritu Santo at namuhay na may pagkatakot sa Panginoon. Naglalakbay naman si Pedro upang dumalaw sa mga kapatid sa pananampalataya. Sa pagdalaw niya sa mga kapatid sa Lida, natagpuan niya roon ang isang lalaking nagngangalang Eneas. Ito'y paralitiko at 8 taon nang nararatay. Eneas, ani Pedro, pinagagaling ka ni Hesus Kristo. Tumindig ka't ayusin mo ang iyong higaan. At tumindig siya agad. Nakita siya ng lahat ng naninirahan sa Lida at Saron, at nanampalataya sila sa Panginoon. Sa Joppa naman, may isang alagad na babae, ang pangalay Tabita. Sa Griego, ang kanyang pangalan ay Dorcas, na ang ibig sabihin, usa. Ginugugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng mabuti at pagkakawang gawa. Nang mga araw na iyon, siya'y nagkasakit at namatay. Nang mapunasan na ang kanyang bangkay, ito'y ibinurol sa silid sa itaas, di kalayuan sa Joppe, ang Lida. Nang mabalitaan ng mga alagad na naroon si Pedro, inutusan nila ang 2 lalaki upang siya'y pakiusapang pumunta agad sa Joppe. Sumama naman sa kanila si Pedro. Pagdating doon, dinala siya sa silid sa itaas. Agad lumapit sa kanya ang mga babaeng balo na nananangis at ipinakikita ang mga balabal at mga damit na ginawa ni Dorcas noong ito'y nabubuhay pa. Pinalabas ni Pedro ang lahat. Siya'y lumuhod at nanalangin. Pagkatapos sumarap siya sa bangkay at sinabi, "Tabita, bumangon ka." Dumilat si Tabita at naupo nang makita si Pedro. Hinawakan ni Pedro ang kanyang kamay at tinulungan siyang tumindig. Pagkatapos, tinawag niya ang mga banal at ang mga babaeng balo at iniharap sa kanila si Dorcas na buhay na. Nabalita sa buong Joppe, kaya't marami ang sumampalataya sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Mula po dito sa Immaculate Conception Cathedral, dito sa Cubao, hatid ko po ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito. Tunay nga po na nangyari ang pangako ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad, na sinabi niya noong una nang sila ay kasama pa na sila ay makakagawa ng mga bagay na ginagawa niya, katulad ng pagpapagaling sa mga may sakit at maging ang pagbabalik ng buhay sa mga taong namatay na siyang narinig natin sa ating pong unang pagbasa. Kaya sabi ni Kristo sa kanila, makakagawa kayo ng mga ganito at higit pa sa pamamagitan ng kanyang pangalan. At siya naman talagang naranasan ng mga alagad at natunghayan ng napakaraming tao, kung kaya't marami din po ang sumampalataya sa ating Panginoon sa pamamagitan ng mga paggawa at pagsunod ng mga alagad sa mga bilin ng ating Panginoong Jesucristo nung siya ay kasama pa nila. Kaya nawa po, patuloy tayong manalig at maniwala tayo. Makapangyarihan ng pangalan ni Jesus at ang pangako niya na sa anuman ang hilingin natin sa kanyang pangalan, ipagkakaloob ng Ama. Kaya huwag tayong mawala ng pag-asa. Anuman ang pinagdaraanan natin,
lalo pat ngayon na tayo po ay naghahanda para sa nalalapit na eleksyon. Huwag nating kalimutan, humingi tayo ng gabay sa ating Panginoon nang sa ganon ay mas marami rin tayong matulungan at mas maraming tao pa ang maiahon natin mula sa kahirapan. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po.